Nakatangi-tangi itong tatlong senador. Yun. Pabigat na po ito sa ating Banata bansa. mo, Atty. Vic. Papangalanan po natin yung Matagal tatlong yung pabigat pabigat na yan. senador. Ito. Ni Kiko Pangilinan, Yun. ni Erwin Tulfo, apakatapang ng bibig, hindi inisip ang mga Pilipino. Yang Risa Ontiveros, yung Tariela ng Coast Guard. Yun. Hindi ba tahimik yung mga yan? Pagdating sa most corrupt budget Yes. ever na usapin, Yes. si Erwin Tulfo, Ayun, dati dahil mo, tapang sa Atty. TV, Vic. hindi ba? Busal ang bibig. Kiko Yes. Pangilinan. True. Kala ko ba anti-Marcos ka nung araw? Kala ko ba dilaw ka? Ayun. Oh. Ginagamit niya sa programa yan nung araw sa radyo. Yung salitang pulpul. Wow. Itong pulpul na Erwin Tulfo, Yun. nakikipag-away sa ating kapitbahay. Yun. Tanungin mo siya, ba't siya nakikipag-away? Hindi rin niya alam. Basta gusto lang niya makipag-away. Oo nga, no, At grabe. the expense of the Filipino people. Senator Erwin, hindi ba pulpul ang tawag doon? Yes. Bahiramin ko lang yung mga salitang ginagamit mo nung ikay nasa panig pa ng Pilipino. Yun. O, tas Nung nagsenador ka, tinalikuran mo True, ang Pilipino. true. Ito si Kiko Pangilinan. Yes. Ito si Risa Ontiveros. Huwag kayong magre-reklamo, sweldado kayo ng mamamayang Pilipino. Pinagtatanggol ko ang mga overseas Filipino workers at ang kanilang pamilya. Linalagay nyo sa peligro. Delikado itong mga ito. True. So, ayan, di ba? Talagang, ito, maisog talaga to si Atty. Vic. Tama-tama. Ito yung mga gusto ko, yung sinusupalpal talaga, pinapangalanan, walang pa-ere-ere. Diretso kung sinong bibirahin. Tingnan mo yan, pinangalanan talaga niya. Si Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros, saka si Erwin Tulfo. Kasi nga, grabe. Akalain nung magsasalita ka na, paalisin mo yung, embassy ng China. Kaya nga sumasagot eh. Oh. Hindi nila naisip, tama itong sinasabi ni Atty. Vic. Kung aalis yung, yung group ng China Embassy dito sa atin, ang daming maaapektuhan yung mga OFW. Ilan yun? Ilang bansa? Macau, Hong Kong, taka yung mainland China. Plus yung mga pamilyang maaapektuhan nun, kaya ba nila? Diba? Hindi nag-iisip, kaya sinasabi niya, pulpul talaga. Tapos yun nga sinasabi niya dito kay Erwin Tulfo. Nakikipag-away ka nang hindi mo naman alam kung bakit nakikipag-away ka. O, diba? Isa to si Atty. Vic sa talagang may isog eh. Nakakatuwa naman dahil tuloy-tuloy yung mga laban na hindi man sila nagkakasama-sama sa isang tuloy-tuloy naman. Merong nagrarally, merong nag-i-impeach, merong ganitong nagsasalita. At least tuloy-tuloy sila. Ayan sila Atty. Glenn Chong. Tapos ngayon, buti nga pa dami sila nadadagdagan. Diyan na nga sila sila Kong Mike, diba? Tapos sila Atty. Respicio. Tuloy-tuloy as in kahit papano, hindi man isang lakaran lang, tuloy-tuloy yung laban nila kay Bongbong Marcos. Kasi sobra-sobra naman na talaga. Tapos ito pa nga, si Kiko, sinasabi pa niya na tupad raw, parang binabayaran daw ng tupad ng China. Alam, may ganun ba? Gaya mo pa sa Pilipinas, napakaulaga mo talaga, Kiko. Wala talagang asahan sa'yo, ito pa si Risa Ontiveros. Sa bagay, wala naman talaga eh. Nakita niyo yung bagong survey, nakakahiya naman kay BP Sara, 97, tapos 2% lang si Ontiveros. Talaga bang manid ba tong mga to? Na sila ikinakahiya, kinagagalitan at isinusuka na sila ng mga tao. Katangi-tangi itong tatlong senador. Pabigat na po ito sa ating bansa. Matagal ng pabigat. Papangalanan po natin yung tatlong pabigat na senador. Naglabas na rin po ng pahayag ang hakbang ng maisog. Yan pong si Senador Kiko Pangilinan, Senador Erwin Tulfo, at Senadora Risa Ontiveros. At the end of the day, ito po lahat ay empleyado ninyo. True. Empleyado ng mga Pilipino. True. Empleyado ng mga taxpayers. Dito, nasa peligro ang mga OFW dahil sa mga pahayag katulad nito ni Kiko Pangilinan. Yes. Ni Erwin Tulfo. Nung maingay na Coast Guard na diin ang pangalan. Ang sabi nito, ang akusasyon po ito ni Kiko Pangilinan. Iba, tumatanggap, ibig sabihin, sigurado siya tumatanggap ng tupad sa China Troll Farms. Grabe. Alam na this. May pakit pa. Birahin mo, Atty. Vic. Lagayang matching na yan eh. China tupad para sa trolls. Grabe. Traidor at umuupak sa Pilipinas. Sigurado ayuda down siya. payment. Ito po ay pang-iinsulto at pagmamaliit sa inyong kaalaman. True yan. Alam ho ninyo, pagka ikay isang
public official or public personality at ikay nagbigay ng isang talumpati for or against any group or nation, be prepared to receive a counter or a refutation. Hindi ba? Or a rebuke. Hindi ka dapat balat sibuyas. True. Ito, nung nakatanggap ng kritisismo, bigla niyang sinabi, Umiyak. yung mga bumatikos daw sa kanya sa social media ay tumatanggap ng tupad. Grabe, no? Ibig Kailan sabihin, parang katupad, ayan. Hindi siya nag-aakusa. Nakakatiyak siya Yun. na yung mga Pilipinong matatalino at hindi niya katulad, bayaran. Hindi niya Yan ang katulad. kanyang aligasyon. Kanya po dapat nating ituwid. Hindi Oo, po iniisip dalahin mo. ang inyong ang inyong kapakanan. Ni Kiko Pangilinan, ni Erwin Tulfo. Yun, Ang diinan mo. pakatapang na bibig, hindi iniisip ang mga Pilipino. Yang Risa Ontiveros, yang Tariela ng Coast Guard. Hindi ba tahimik yung mga yan? Pagdating sa most corrupt budget ever na usapin, Yes, busay. si Erwin Tulfo, dati ang tapang sa TV, hindi ba? Yes, dati minumura pa yung Usa sila lang bibig. Trillanes dati, si Lenny. Walang sinasabi yan. Parte Ngayon, pa ng mga- cover up yan. True. Dito, Batayan sa na talaga flood ni control ni scam, Tamba. dito sa mga substandard flood control projects, Yes. dito sa ghost flood control projects. Kiko Pangilinan, Ayun. kala ko ba anti-Marcos ka Ayun. nung araw? Sa pulis Kala sa ko mukha. ba dilaw ka? Attorney Vic. O parte ka rin ng aparato ng korupsyon at budol ng Marcos administration. Si Risa Ontiveros, kinakailangan po ilagay natin sa tamang konteksto. Ulitin ko ang layunin ng ating pahayag, ang ating programang Tinig Maisog, iangat ang antas ng pampublikong diskurso. Yun. Tahimik sila sa massive corruption at looting of public funds na nagaganap sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Tahimik sila. Ginagamit niya sa programa yan nung araw sa radyo, yung salitang pulpul. Eh itong pulpul na Erwin Tulfo, nakikipag-away sa ating kapitbahay. Tanungin mo siya, ba't siya nakikipag-away? Hindi rin niya alam. Basta gusto lang niya makipag-away. Grabe, no? At Grabe the expense of talaga. the Filipino Kita talaga people. yung mga Pilipinong ulaga. Senator Erwin, hindi ba pulpul ang tawag doon? Bahiramin ko lang yung mga salitang ginagamit mo nung ikay nasa panig pa ng Pilipino. Yun. Nung nagsenador ka, tinalikuran mo ang Pilipino. Ba't Ito si nagkaganon? Kiko Pangilinan. Ito si Risa Ontiveros. Huwag kayong magre-reklamo, sweldado kayo ng mamamayang Pilipino. Pinagtatanggol ko ang mga overseas Filipino workers Yes, saludo, at Attorney ang Vic. kanilang pamilya. Linalagay niyo sa Simulan peligro. magsalita Delikado ka, po saludo mga na ito. kami sa'yo. So, ayun. Una pa lang naman kasi talaga, simula nung magsalita to sa Maisog si Attorney Vic, saludo na ako dito. Kasi nga, alam mo yung nung una mahinahon pa to parang puro sa batas lang, tapos pinapakita lang talaga niya kung ano yung mali, kung bakit siya lumabas. Tsaka ano to kay PRRD talaga to pumunta nung sa Maisog nga, kasi kay PRRD naman talaga yung Maisog eh. Talagang siya, si PRRD, si Attorney Glenn Chong, basta yung mga nauna sa Maisog, ayan, hanggang ngayon naman, ano yan eh, isa lang naman yung layunin nila eh, kahit medyo magsabi ko, magkakaiba sila ng, merong, saka ito mga to, sama naman to ng mga, yung mga nagrarally ngayon, nadagdag lang talaga si, kung Mike saka si sa Attorney Respicio, tapos yung iba mga retired, pero iisa talaga yung layunin nila. At saka ito talaga yung tunay na mga may iso. Ganito dapat yung sinasabi ko nga lagi. Diretso, pangalanan mo, walang pa-ere-ere na paparinggan mo pa, mag-iisip pa yung iba kung sinong tinutuko niya. Hindi, dapat ganito. Kita mo, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, sa si Tariela. Talagang sinabi niya na mga, mga pabigat na kayo. Kasi nga, hindi niyo iniisip yung mangyayari. Basta na lang kayo nagsasalit. Lalo na yung sinabi nga ni kaya tinitira talaga niya si Erwin Tulfo. Pulpul ka talaga. Paalisin mo yung mga Chinese, yung grupo nila sa Pilipinas. Paano yung mga OFW? Hindi yun talaga inisip. Buti ko yung OFW lang. Lahat yun may mga pamilya. Eh kung sa bawat isang OFW, kahit magtigta 3-5 lang yan, ang dami nun. Diba? Hindi nyo iniisip yun, maapektuhan. Basta na lang kayo gaganyan. Buti na lang at hindi inano ni, parang sinuyo-suyo pa at may picture pa nga si Lisa, parang pinuntahan pa ni Lisa yung pinakang, sino ba yun? Yung parang, sino ba yun? Basta yung Chinese na pumunta din dun sa, yung bumisita din dun sa bridge na pinagawa ng yung China yung talagang nag-fund. O, di ba?
Tapos yung mga senador ganito. Saka ito nga totoo tong sinasabi niya na to. Si Kiko Pangilinan, kain suka naman talaga to. Wala talagang asahan dito. Dati, di ba? Dilaw ka, saka anti-Marcos ka, tapos ngayon, ganyan ka. Sa bagay, kaya ka nga tahimik kasi nga, wala ka naman talagang pakialam sa bayan, makasarili ka naman kasi talaga eh. Wala namang asahan sa'yo eh. Wala man lang nakitang maganda sa'yo, Risa Ontiveros, sa'yo, Kiko Pangilinan. Wala man lang matanda ang magandang nagawa kayo sa Pilipinas. Sige nga, ipagmalaki nyo nga kung ano mga ginawa nyo na natatandaan ng mga tao. Walay. Walay na walay. Kaya wag na kayong, yung akala nyo ay kayo'y, nakakatuwa pa. Hindi. Kinagagalitan at sinusuko kayo ng mga tao. Sa totoo lang, lalo na kayo mga dilaw. Tapos ngayon nga, nagsama pa kayo. Mga Marcos at dilaw. Yung akala natin na magkalaban, ay ngayon, ayan na, kinain na yung suka nila. May pasabi sa akin pa si Kiko, huhukayin mo yung mukha mo, di ba? O, di ba nakakahiya? Kitang-kita ngayon na wala kayong mga prinsipyo talaga, mga tao. Galing ni Atty. Vic, talagang pinangalanan niya, binira niya talaga si Erwin Tulfo, sinasabi niya. Tanungin mo kung bakit siya nakikipag-away, hindi rin naman pala niya alam. Anong klase? Saka ito nga si Erwin Tulfo, dati ang tapang-tapang, minumura niya si Lenny, minumura niya si Trillanes, yung mga dilaw. Tapos pinupuntahan pa niyan yung mga project na ginawa nila nung time ni Noynoy, kasi galit na galit yan, Noynoy Abnoy pa nga sinasabi niya ni. Galit na galit yan doon sa mga dilaw. Tapos ngayon, alam mo yung talamak na pwede niyang birahin ng birahin, yung ginagawa niya noon, kung ginagawa niya ngayon, katutuwaan siya ng mga tao, wala. Kung kailan siya napunta sa pwesto, sa kanya tinalikuran yung mga tao, yung dating siya, o diba? Ang napakapangit, matatandaan niya ng tao sa'yo. Last mo na yan. Hindi ko nga alam ba't ka nanalo eh. Diba? Si Rapi Tulfo mananalo kasi trending yung mga video niya ng mga kung ano-anong issue eh. Pero ikaw hindi ko alam kung ano eh. Parang mas okay pa nga sa'yo si Ben Tulfo kahit papano. Ewan ko lang din, hindi rin natin alam kung pag nasa pwesto na eh, busal na rin ang bibig. O diba? Kaya si Atty. Vic, saludo ko dito. Basta simula lang simula lang lumabas siya at magsalita. Saludo na ako dito. Saka to si Atty. Kasabay sila ni Atty. Glenn dati ang magkasama sa Maisog eh. Sila yung una kong natandaan talaga sa Maisog. Siyempre sila Baste, si PRRD. Yan. Kaya thankful pa rin tayo na may mga ganitong tao na kaya magsalita at lumaban kahit na siyempre delikado yan kasi talagang ginigipit naman yung lahat ng mga bumabatikos, di ba?